video na to. Maraming bumabatikos dito sa sisig na to. Sa pala ka maraming sinalbang estudyante to. Gagawin natin isang ultimate Filipino convenience food tour. Kakain tayo sa ilan sa mga pinakasikat na convenience store dito sa Pilipinas. May chicken biryani sila. Mula sa 7-Eleven, Lawson, Uncle John's. Tingnan natin kung ano yung mga pagkain na mahanap natin sa iba't ibang convenience store dito sa Pilipinas. Mura nga ba? Masarap nga ba? Sulit nga ba? Kaya binintay natin. Tura! Convenience store is a small shop that sells everyday items like snacks, drinks, groceries, and other essential products. The genesis of the convenience store can be tracked back to the 1920s in the USA, allowing customers to shop outside traditional hours and to shop wherever they go, whenever they need to buy essential products. At dito sa Pilipinas, namulat ang konseptong ito noong 1984 noong itinayo ang unang 7-Eleven sa Kamuning, Quezon City. Ngayon, libo-libo na at iba't ibang klase ng convenience store ang mapupuntahan mo sa Pilipinas. Convenient naman kasi talaga, lalo na pag may kailangan ka ng biglaan. Kailangan mo ng panligo o panlinis, pwede ka bumili. Nauuhaw ka at kailangan mo ng malamig na inumin, ay pwede kang bumili. O kaya naman, kailangan nyo lang ng meet-up place, ay pwede rin yan sa convenience store. Pero higit sa lahat, kaya tayo napasok at nabili dito araw-araw, ay dahil gutom tayo. Pare, isang magandang araw, nandito tayo ngayon sa BGC Taguig. For this episode, very exciting. Actually, matagal ko na naisip konseptong to. Like way back pa, naisip ko, ano nga ba yung mga pagkain sa convenience store dito sa Pilipinas? Alala ko nung high school ako, 7-Eleven, Ministop. Yan yung mga tagasagot na mga gutom natin. Tapos, nung kailan lang, few months ago, galing ako Tokyo, Japan. Tapos nakita ko, iba yung convenience food gaming sa Japan. Masasarap na pagkain, ang daming variety, sobrang kakaiba. At pagbalik ko sa Manila, naisip ko, ano nga ba yung mga pagkain na pwede natin makita sa mga convenience store dito sa Pilipinas? For this episode, I'm on a mission to dive in on the variety of different Filipino convenience food. At pupunta tayo sa 3 sikat na convenience store dito sa Pilipinas. At sabay-sabay natin tuklasin ng mga pagkain na offer nila. Yung iba, marahil pamilyar tayo. O kaya naman sabay-sabay tayo magulat sa mga pagkain na mapapasabi tayo, ay, may ganito pala sila? Nandito tayo sa BGC, panigurado, marami mga pagkain dito sa convenience store. Pero tayo paligoy-ligoy pa, punta tayo sa unang convenience store natin dito. Tara! Pare, nandito tayo sa first convenience store natin dito sa BGC. Nandito tayo sa Lawson. So, alam mo, galing ng Tokyo, Japan, ang Lawson doon, iba yung pagkain nila, iba yung food game nila. Sobrang daming pwede pagpilian. Matagal lang hindi nakakapasok ng Lawson. Actually, parang bilang lang yung mga Lawson dito sa Metro Manila. Pero, nandito tayo para sa pagkain nila. Unang bubungad sa'yo. Meron tayo dito iba't ibang donut and pastries. So, may mga donuts, may mahabang donuts, merong chocolate donut. On the other side, snack time. Meron tayo ditong hot dogs, iba't ibang klase ng hotdog, cheese dog. At dito syempre, meron din tayo ditong boom, siopaw, steamed siopaw. Meron tayo ditong iba't ibang drinks. Oy, lalaman mo na sa Japan ka talaga dahil meron silang Japanese matcha. Na-order rin natin yan. Meron na itong taro milk. Ito yung ako-curious ako. Nandito yung mga iba't ibang microwavable food nila. Makikita mo, Paps, ang dami. Uy, ano to? Chicken barbecue bao. Parang masarap din to i-try. Try natin to, chicken barbecue bao. Meron sila dito iba't ibang meals. So may pansit palabok. Meron tayo ditong carbonara, Filipino style spaghetti, Bake Mac, chicken, bacon, mac and cheese, ube cheese panini. Okay, ito yung mga main meals natin. So may chicken barbecue tayo dito. Chicken biryani. May chicken biryani sila. Parang kailangan natin i-try ito. May chicken pastil din sila. Wow, may grilled jempo sila with java rice. Parang it's a must try din to. Uy, ang galing. Paps, meron tayo dito iba't ibang deep fried goodness. May crispy tuna bun, parang kareman nila. Crispy bun shawarma. May guru-guru, siomai. Ito, Paps, sobrang daming klase ng fried chicken. Iba't ibang chicken fillet steak. So, may spicy chicken, may katsu, may mozzarella sa chicken fillet. Kung try natin yan. Ate, magandang umaga. It's a Lawson morning din. Yes po, Lawson morning. Ate, order ako ng iba't ibang pagkain. Okay, heto na yung ating iba't ibang pagkain dito sa Lawson. Alam mo, hindi ko akalain na ganito pala karami o ganito yung variety ng pagkain dito sa Lawson. First time kong atang mag-dive in sa mga pagkain dito sa Lawson. Pops, hindi to sponsored ginagawa natin. Simulan natin dito sa kanilang shawarma bun.
Ayan, so makikita mo, buklatin natin. Oh yeah, oh nice, look at this. Oh, ang init. So para siyang kariman. Ang init niya. Cheers. Oh wow, sobrang kapal niya. It's crispy outside, very oily, and then very moist, and then sa loob ang bigat. And then the shawarma, medyo hinahanap ko yung lasa ng shawarma. Medyo hindi ko mahanap yung lasa ng shawarma. Makikita mo, ito yung mozzarella chicken nila. So double rice na agad dito sa Lawson. Ang employee talaga. So buklatin natin. Oh, look at that. Ay, grabe ang juicy. Oh, nice. Look at this. Mukhang masarap. Oh, hindi ko in-expect na sobrang tender nun. It's ridiculously tender, super juicy. And then, yeah, may konting hintang mozzarella sa gitna. Though not too evident, pero mas nag-focus ako sa quality ng chicken nila. Light crispy outside, medyo peppery din siya. Pwede sa lahat. Masarap. Next, try natin itong chicken barbecue bao. Oh, ang ganda ng packaging. Buklatin natin. Oy! Okay, in all fairness, hindi lang sa gilid yung laman niya. Siksik hanggang sa loob. Huge dab of lettuce dito. And then that bun na medyo matigas. Masarap. Sobrang kapal lang nung bun nila. Though frozen siya kanina, kaya siguro matigas. Yung lasa ng mismong barbecue, masarap, smoky, sweet, medyo peppery din siya. And then yung grilled chicken natin, malambot. Masarap. Next natin, punta tayo dito sa yung grilled yempo nila. Aloy, ang daming serving, no? Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguro mga 10 pieces to ng yempo. Pwede na ng java rice. Look at this bite. Very straightforward. Smoky, sobrang fatty niya. In fairness, malambot kahit rinihit lang siya. It's very well charred, may konting katamisan. And then the java rice gives extra fragrance, extra flavor. So yung medyo makarning part. Masarap siya. Next, punta tayo sa rice meal natin. Ito yung Lawson fried chicken. Sa lahat ng convenience store, kailangan natin tikman yung fried chicken. So ito muna. So Thai part to. Okay, mukhang juicy. Mukhang malutong. Grabe yung balat to. Sige, balat muna tayo. Masarap siya. Juicy check. Crispy check. Punta tayo sa manok. Grabe yung juices. Kita mo, grabe yung juices. Cheers. Kung anong gusto mo sa masarap na manok, nakuha niya. Juicy inside, malambot, malasa din yung balat, very crispy. Patcha break muna tayo, medyo nabubulunan na ako. Okay, punta tayo dito. Dito ko interesado. Ito yung chicken biryani. Akala may chicken biryani sa isang convenience store dito sa Pilipinas. May yogurt tayo dito sa chili sauce. Buhos natin. Yogurt. O garlic sauce. Mga 5 slices ng chicken dito. Kuha tayo dito ng isang masarap na parte. Actually, hindi ko alam kung biryani siya eh. Una sa lahat, for sure, hindi basmati yung gamit nila dito. Kuha tayo. Ano load that? Kuha kami ng drink, sir. Nagulat ako sa kanin. Biryani. Looks deceiving. I mean, hindi siya basmati rice, pero yung lasa niya biryani. Siyempre, hindi sobrang lakas sa spice. Though I can taste some cumin. I can taste some cinnamon stick, cardamom. And then that yogurt, wala rin ganong tulong. Yung chili sauce, wala rin ganong tulong, di manghang. Para sa reheatable, microwavable food, it's a very nice quality. Yung manok natin, hindi rin siya sobrang malasa. Basically, parang inihaw lang din siya. Ito may onions, lagay tayo. Look at this bite. Yung lasa niya, more nang gagaling dun sa pinakakanin. Kunin natin mozzarella chicken fillet, tapos kagat tayo ng biryani rice. Biryani rice. Okay, last pare. Mukhang produkto ng pandemic. Ube and cheese panini. 2025 na, 5 years ago na yun. Pero uso pa rin yung ube cheese dito. Ay, ang kapal niya. Sige. Buklatin natin. Oh, nice. Oh. Look at this. Okay, grabe. Ube yung pinaka-dough. May ube jam siya sa loob. And then yung cheese nandito. Tikman natin. Cheers! Okay, sa unang kagat ko, medyo maalat siya. Pero as you chew, yung ube jam nandun, yung sweetness lumalabas na, yung cheese nandun din.
In terms of texture, parang pandesal din na chewier. What a way to start our convenience food tour. Ginastos natin dito around 700 pesos. Proceed tayo na next convenience store. Okay, we've come to our next convenience store. Nandito tayo marahil sa pinakasikat na convenience store sa buong Pilipinas, sa maging buong mundo, 7-Eleven, at simulan natin sa ating food tour or food selection tour dito. So makikita mo dito may iba't iba tayong siopaw. So, cheeseburger siopaw. Wow, cheeseburger siopaw, may cheesy holiday ham siopaw, pizza paw, typical asado, bola-bola, tuna melt, sausage baw, kaso lang wala silang ngayon, sayang. Dito tayo itong cheeseburger paw. Kakaiba. Pero nandito ako para sa kanya iba't ibang rice meals, which is nandito, ang daming choices. Jumbo pork sisig. Ito, meron din tayo ditong giniling. Ano to? Tuna omelette. Wow, meron din tayo ditong, hindi ko alam na meron silang tortang talong. Tapos maganda lang sa mga pagkain ng 7-Eleven, meron din silang mga parang partnerships with different na sikat na restaurant. So makikita mo dito, meron tayo dito dinuguan. Aba, may dinuguan sa 7-Eleven. Beefsteak with pancit. Aba, parang interesting to. Chef Creations. Mukhang premium. I-try din natin to. So dito may makikita kang ano to? Chicken barbecue. Meron silang chicken chop bento. Mga bento boxes pala to. Uy, paella negra. 99 pesos paella negra. So, ito iba't ibang Filipino food. So, may kaldereta. Ito, sweet sour meatballs. Alam mo, na-intrigue ako sa laing nila. Try natin tong laing. Tapos, parang may mga partnerships din sila with Spam. May Spam silog sila. Meron silang Spam kimchi fried rice with cheese. Try natin to. Okay, punta tayo dito sa mga sandwiches nila. So, makita mo may pork pepper bun. Ito, bago lang to. Alam ko masarap din daw to. Taiwan style pork pepper bun. Ito naman, sikat to sa Thailand. Yung mga gantong klaseng sandwiches nila. Ito, sausage cheese melt. Try natin to. Gusto ko i-try itong egg salad nila. 55 pesos. Anyway, ang dami na nito. Tapos order tayo ng fried chicken. Panapos ng ating food trip dito sa 7-Eleven. Ipa-microwave natin lahat ng to. Boom, pare, ito na iba't ibang pagkain dito sa 7-Eleven. Ano, medyo nagulat ako, na caught off guard ako na sobrang dami pala putahe dito. Pansin ko, compared sa Lawson, doon more on Japanese food. May mga Filipino food din naman, pero dito, yung mga microwavable food nila, mas maraming Filipino cuisine. Pero makikita mo dito, ang dami nating in-order. May mga bread, snacks, ulam. Halos 700 pesos ulit yung ginastos natin dito. Alam mo, this time, simulan sa fried chicken natin. So, lahat ng fried chicken, titikman natin. So, kuha tayo dito, wings part, okay. Medyo na-cool down na siya. Nag-subside na yung init niya. Pero mukhang okay pa rin naman. Tikman natin. In all fairness, underrated din yung manok ng 7-Eleven. Lalo magbagong luto. Do ito, nag-subside na ng konti pero malutong pa rin yung balat. Lutong pa rin yung balat, juicy pa rin yung karne. Alam mo masarap sa fried chicken? May kunting asim eh. Next natin, ito yung ating napakagandang egg salad sandwich. Sa Japan, sikat na sikat din to. Boom. Okay, may easy peel. Open siyang plastic. Okay, nice. Oh, nice. Look at this. Oh, look how beautiful that is. That very creamy, runny scrambled egg. And then yung pinaka-tasty o pinaka-tinapay natin, ang moist na rin. Sobrang dense niya. Parang ang bigat. Isa ba? Just ultra savory, creamy. For sure, ang daming mayonnaise nun. Parang siyang butter sa sobrang lambot niya. And then yung tinapay natin, sobrang lambot lang din. To be honest, nung nag-Japan ako, hindi ko tinikman yung egg sandwich nila doon. Pero, in all fairness, masarap to. Next natin, meron tayo itong paella negra. Akalain mo may paella sa 7-Eleven. So, ano to? Squid? Oh, parang squid ata to. Okay, kuha tayo. Very moist, malambot yung paella natin. Seafood flavor nandun. Alam mo, papapikitin mo, tapos pinakain mo sa akin to. Hindi ko akalain na microwave lang siya. Not the highest quality, pero in terms of price, masarap na rin. Laing. May laing tayo sa 7-Eleven. So, makikita mo,
Hindi yan ganyang karami Meron yung ilusyon na mula dito. Ito yung kanin natin. Pwede mo kuha ka dito, lagay mo dyan. Yung mga chicharon bits din ako nakikita. Tapos kuha tayo. Wow! Ang sarap ng laing. Karinderya na luto ng nanay na quality. I really love how milky and creamy that is. Yung gata, lasang-lasa mo. May konting spiciness, tanginess, sweetness. And then there's little cubes of chicharon, which adds a little texture. Pero pare, maniwala ka, masarap siya. Punta tayo. Next, punta tayo sa cheeseburger siopaw nila. Ito medyo kakaiba din. Buklatin natin. Lagyan natin ng asado sauce. Medyo hinahanap ko yung lasa ng cheeseburger. Pero mukhang nawawala siya. Lost and found. Parang pork giniling lang din na medyo mas spice. I mean, masarap siya pero if you label it as cheeseburger, parang medyo hindi ka panipaniwala. Next natin, ito yung Manam style rice meal. So may beefsteak, Tagalog tayo dito, at bihon. Sige, gawin ko, kuha tayo ng beefsteak. Lagyan natin sa konting bihon natin. Ang saya. Muna sa lahat, yung beefsteak natin, manamis-namis na. Parang tapa. It's like a sweet style soy sauce base, the beef steak. And then yung onions, nagpapatulong. It adds extra sweetness. Nasarap siya. Ang bihon natin, actually, sakto lang. Not the best quality of bihon na matitikman mo. It's a decent kind of bihon. Ito, sikat sa Thailand ito yung mga ganitong klaseng sandwiches. Sausage, cheese melt. So, makikita mo. So, para sa nakalagay sa tasty bread, hindi lang siya nakahati. Sa Thailand, nakahati siya. Sige, kuha tayo. Okay, may half sausage siya. May slice siya ng cheddar. Sige, tingnan natin. Ayan. Humidikit yung tinapay siya. Ngalangal ako. I'm expecting more, to be honest. I mean, sausage, medyo peppery, pero parang kulang sa alat. Yung cheese, kulang din sa alat. Feel ko dun sa factory nila, nakalimutan lagyan to ng asin. Pero, pwede na rin. Punta tayo ng Spam kimchi fried rice with cheese. So, ito yung itsura niyan. Okay, there's chunks of Spam kimchi rice. Tapos, may, parang may cottage cheese. Cottage cheese ba yan? Oh, look at this. Ito masarap. Oo. I mean, lasa ng cheese nila. Parang cream cheese. May konting sourness siya. And then the nori flakes nakakatulong din. The flavor of the kimchi, spicy, sour, and salty. And then the chunks of Spam, yun yung pinaka-protein mo. Parang ito yung pagkain na kapag nanonood ka ng K-drama, baba ka lang 7-Eleven, i-microwave mo lang. Perfect na perfect na. Ito, bago lang daw tong Taiwan pepper pork bun. Ayan, bukulatin natin. Okay, sobrang oily niya. Di ko alam kung matutuwa ba ako sa pagka-oily niya. Bukulatin natin. Oh, nice. Okay, nice. Alam mo, inisip ko parang toasted siopaw siya, pero hindi dahil may... Tapos, yung texture niya, parang burger bun. Pero kitang-kita mo, punong-puno ng karne. Ang sarap. Just a little hint of sweetness, konting 5 spice. Ultra peppery, definitely. And then yung bun natin, not too thick. More on parang burger bun nga lang siya na parang nasukop na yung juices ng pinaka-pork. Alam mo, to be honest, masarap siya. Okay, last food trip natin dito sa 7-Eleven might be the most controversial yet best-selling food dito sa 7-Eleven. Ito ang kanilang 7-Eleven sisig. Back in the day, no, estudyante ako, college, sa UST, wala ka ganong pera, meron kang 30 pesos o 29 pesos, meron kang regular version ng sisig na to. Naalala ko back then, mahirap alisin yung pinaka-covering. Ngayon, tingnan natin kung mas madali na mabuksan yung packaging ng jumbo sisig ng 7-Eleven. Okay, kung maganda yung grip niya. Oy, okay. Mas madali siyang buklatin, pero sira-sira naman siya. Medyo failure. Okay, look at that. Grabe, memories pare. Look at this very watery sisig. Actually, hindi mo alam kung visually mukha sa sisig eh. Mukha siyang pork giniling. Pero alam mo, maniwala ka, maraming sinalbang estudyante to. Yung mga nagtitipid. Sige, tikman muna natin yung sisig nila. Cheers!
Oh, childhood eh. Lasang kabataan, lasang college. Hindi naman siya yung best quality ng sisig talaga. Hindi nga siya 100% lasang sisig eh. There's chunks of pork, chunks of fat, chunks of meat, and then may konting sourness galing sa kalamansi, konting lasa ng toyo, maybe nor seasoning, and then that ultra watery consistency na actually makes sense yan kasi ang ginagawa dati dyan ganito. Ilalagay mo sa kanin mo, pwede mong halo-halo para makatipid ka. Hindi agad maubos yung sisig mo. Pwede may lasa na rin yung kanin mo. Pagkakain mo, may konting lapat ng ng oil sa bibig mo. Yung iba nandidiri sa sisig na to. Pero yung mga katulad ko, yung mga tropa dyan, yung mga paps, na ito ba sa bulsa nila o sa gutom nila, ma-appreciate yung ganong klase ng sisig. Di pa natatapos yung convenience food tour natin. Proceed tayo sa last convenience store natin. Okay, last convenience store natin. Nandito tayo sa Uncle John's. Panigurado sa loob-looban nyo, mga batang 90s dyan, early 2000s. Alam niyo sa sarili nyo, na-mini-stop pa rin tawag natin dito. Pero sa ngayon, Uncle John's na siya. Ito yung nananatiling at nag-iisang Philippine company-owned na convenience store sa buong Pilipinas. Hindi ko na kayo matutur sa loob dahil medyo maraming tao. Pero dito, Paps, typical na mga Filipino food din meron sila. Alala ko ng bata ako, in-order ko dito yung parang pork fillet nila, yung siopaw, yung hotdog. Tapos ngayon, like siguro few years ago, sumikat talaga yung Uncle John's Fried Chicken. Sabi nila, pwedeng tapatan yung Jollibee, pwedeng tapatan yung KFC. Kaya nandito tayo sa Uncle John's para tingnan kung yung mga bagong menu nila na pwede natin makita at pwede ma-order bukod sa fried chicken. Anyway, Pops, pasok na tayo. Okay, nandito yung mga in-order ni pagkain. Ang dami na naman ito. Alam mo, ang una napansin ko lang dito sa Uncle John's, wala sila ng mga microwavable food katulad sa Lawson at 7-Eleven kanina. Dito, more on parang restaurant type na tuturo ka kung anong gusto mo. May mga ready-to-eat ulam na, iba't ibang kariman. Alam mo, sasabi ko yung Uncle John's or mini-stop, kahit dati pa yung mini-stop, iba talaga yung kariman gaming nila. Meron din sila iba't ibang collaboration katulad itong Rico's Lechon. Ito yung hot chicks nila or parang spicy chicken nuggets. Hindi na mainit. Ever since itong hot chicks na to, pinanindigan niya yung anghang, yung hot. Konting spiciness pa rin, medyo salty siya ng konti. And then yung parang pinaka-meat niya, karning-karning naman, in fairness. Natin sa gravy. Gravy nila dito, panalo rin, masarap. Punta tayo sa kariman natin. Ito yung creamy spinach kariman. Pabuklatin natin. Oh, nice! Oh, nice! Grabe, punong-puno, in fairness. Look at that oozing creamy spinach. Tikman natin. Masarap sa masarap. Can really taste the flavor of spinach. Sobrang creamy niya, medyo milky siya ng konti. And then yung outer layer natin, basically, parang texture niya kariman. Flaky, doughy, may konting wayaka. Meron tayo dito ang Pizza Supreme Kariman. Magiging bias ako. Favorite ko to since bata ako. Look at that. Meron siyang parang giniling sa loob, pork slices na may pizza sauce. And that ultra flaky kariman. Okay, pagkakaiba nung kanina, yung sa cone, hindi flaky o makras yung kariman niya. Ito yung typical kariman nila na maraming breadcrumbs. Tikman natin. Mini-stop days pa lang kinakain ko na to. Just a savory, sweet pizza sauce na may konting mga pork slices and you have the flaky, thick crust na for sure mabubusog ka rin dalang kapal nun. Okay, punta tayo sa mga rice meals natin. Ito, beef pares. Akalain mo, may beef pares dito sa Uncle John. So makikita mo may mga slices ng beef. Para siyang adobo kung tutuusin. Tapos may isang kakanin tayo dito na punong-puno na rin or babad ng sauce. Sige, kuha tayo ng karne. Medyo pinattern niya yung lasa niya sa Retiro style. Yung medyo mas star anise. Then yung beef natin, may konting nguya, may konting lambot din. Pero yung sauce, alam mo yung sauce, in all fairness, malasa na rin. Pwede mo nang iulam yung sauce dahil manamis-namis siya. Ito yung isang collaboration nila with Rico's Lechon. Lechon sisig. Para siyang paksiw kung tutuusin. So may mga balat tayo dito, may sili, sibuyas. Kuha tayo na may balat as karne.
Parang lechon paksiw nga. Hindi siya more on lechon sisig, more on lechon paksiw. Yung nagpasisig lang sa kanya, yung maraming sibuyas. Alam mo yung mga lechon na nilagay sa rep, tapos kinabukasan, ginawang paksiw ng nanay mo. Ganun yung lasa niya. Yung balat niya, syempre for sure wala na siyang lutong. Sobrang soggy niya na, and then there's a lot of textures. Parang may cartilage na texture, may fatty texture, and then yung karne nandun din. So overall, it's just a very garlicky, sweet, savory lechon paksiw. Punta na tayo sa sinasabing bestseller ng Uncle John's. Ito yung mga fried chicken nila. May spicy. Meron din tayo ditong original. Punta naman tayo sa original natin. Okay, pakita ko muna yung balat sa inyo. Oh, nice. Alam mo, ever since, sabi nga nila, hindi nagbabago yung laki ng fried chicken dito sa Uncle John's. Malasa lang sa malasa. Malutong, may layer ng taba. Kung gusto mo sa fried chicken, yun na yun. Punta tayo sa karne. Very straightforward, flavorful fried chicken. Malat-alat siya. Juicy pa kahit malamig na. Ayun no, kita mo. Juicy pa siya. Dito tayo sa gravy. Ito yung Uncle John's spicy fried chicken. Color-wise pa lang, alam mo nang maanghang siya. Wala ganong anghang. Wala ganong pagkakaiba lasa. Siguro nilagyan ng red food coloring. Siguro may konting chili. Pero in all fairness, maganda lang yung quality ng fried chicken ng Uncle John's eh. So overall, kahit pa paano, malutong pa rin yung balat. Pero hindi yan kompletong hindi mo lalagyan ng Mang Tomas, siga, all around sarsa. Oh, luwadan. Kahit ano ilagay mo sa Mang Tomas, manalo yun. Yung Mang Tomas, yun yung may anghang. Okay, mag-dessert muna tayo dito. Ito yung favorite kariman of all time ko. The chocolate kariman. Oh, nice. Hindi lang sobrang init. Medyo naligas na siya. Release memory ko nito, high school, bago pumasok ng eskwela sa Eskwela de San Lorenzo Ruiz sa Green Heights Village sa Parañaque. Breakfast ko to, 10 pesos lang to during back then. Ngayon, nasa 20 something pesos na. Normal talaga yung chocolate niya. So, ito medyo naligas na. Usually, medyo syrupy yung consistency nito eh. Ang tanong, sa tatlong convenience store na inikot natin dito sa BGC, para sa akin, ano yung pinaka-unique? Ano yung pinaka-sulit? Or overall, ano yung pinaka-okay? Okay, dito nagtatapos ang ating ultimate convenience food tour dito sa Metro Manila. Specifically, dito sa BGC. Alam mo, masasabi ko lang, medyo underrated. Nagulat ako na sa convenience store natin dito sa Pilipinas, marami rin palang mga pagkain na kahit papaano sulit at higit sa lahat ay masarap. Pero sa tatlong kinainan natin, 7-Eleven, Lawson, Uncle John's or Ministop, ang tanong, sa tatlong yon, Pops, ano yung naging favorite mo? Alam mo, siguro pagbabasehan ko yung variety ng pagkain, tapos presyo, syempre yung quality tsaka yung lasa. Ang hirap, sobrang labanan pero 7-Eleven. Siguro 7-Eleven. Ang rason, lalo na yung mga reheatable food nila, nagulat ako na sobrang daming Filipino food pala. Like, yun, kaldereta, laing, may mga collaboration with Manam at iba pa. Tapos higit sa lahat, presyo, hindi aaray bulsa mo. Pang estudyante, pang empleyado talaga yung presyuhan nila. Pops, mag-comment down below ka kung yung favorite convenience food mo dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa BGC, nagsasabing stay safe. Good night and goodbye! Bang! Jeyo, ikaw, anong nanalo sa iyong araw? For me, 7-Eleven din. Bakit? Akala ko Lawson, sagot mo kanina. Na nagbagong isip ko na sinabi mo 7-Eleven eh.